Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 577, Kabanata 577, Tingnan ang buhay, tingnan ang patay sa lungguhit isa. Ang mga karakter sa bracelet ay kumikinang at kumislap, na nagpakawala ng puwersa na direktang umatake sa divine sense ni Bobby Aguilar, kaya napakahirap para sa kanya na bumangon. Tuloy-tuloy ang pagngisi ni Dudley Lynch, sinamantala ang pagkakataong humakbang muli patungo kay Bobby Aguilar. Sa tulong ng itim na enerhiya, hinawakan ni Dudley Lynch ang leeg ni Bobby Aguilar at walang tigil na hinampas siya. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok. Si Bobby Aguilar ay halos walang lakas na lumaban. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang magulat ang mga nanunood. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Dudley Lynch ay nalulula, paano mabilis na bumalik ang sitwasyon. Na-trigger ni Captain Richards ang bracelet ni Bobby, mahinang bulong ni Daphne Green. Nang marinig ito, biglang naintindihan ng karamihan. Bahagyang nagulat si Ricardo Bowman at sinabing, hindi ba ito medyo kasuklam-suklam? Hindi ko ito kasuklam-suklam, isa lang siyang hamak na reptilya na may mataas na reputasyon, malamig nang umuso si Blaze Rhodes sa gilid. Sa katunayan, si Bobby Aguilar ay maaaring may ilang kakayahan, ngunit hindi na kailangang labis na purihin siya, bahagyang tumango rin si Darnell Bradley. Sa puntong ito, natawa si Daphne Green at sinabing, iba ang opinyon ko. Oh! Lumingon ang mga tao kay Daphne Green. Napangiti si Daphne Green at sinabing, sa tingin ko, ang husay ni Bobby Aguilar ay maaaring hindi mas mababa kaysa sa atin. Miss Green? Mukhang masyadong mataas ang tingin mo kay Bobby Aguilar, hindi nasisiyahang bulong ni Blaze. Kahit na may kaunting lakas siya, ano ang magagawa niya sa gayong paghihirap? Maaari lamang siyang mahulog at walang hinaharap na pag-uusapan. Natawa si Daphne Green at sinabing, habang lumalago ang isang tao sa kahirapan, mas nagiging hindi masusukat ang kanilang kinabukasan. Agad nitong pinukaw ang kawalang kasiyahan ng karamihan, ngunit wala silang mahanap na salita para pabulaanan. Sa hindi kalayuan, nag-iisang hinawakan ni Dudley Lynch ang leeg ni Bobby Aguilar, ang itim na enerhiyang nagtitipon sa kanyang kamay. Ang itim na enerhiya ay nag-transform sa isang matalim na talam, na nakatutok sa vital point ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, inaamin ko na ang iyong mga kasanayan ay higit na mataas kaysa sa akin, sabi ni Dudley Lynch ng masama. Gayunpaman, nakakalungkot na ang mundo ay hindi kailanman pinamumunuan ng lakas lamang. Ang mga masungit ay kadalasang pinakamabilis na namamatay. Habang nagsasalita siya, ang matalim na punyal sa kamay ni Dudley Lynch ay biglang tumusok pasulong. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, mabangis na tiniis ni Bobby Aguilar ang sakit, nanginginig ang kanyang katawan, at direktang pinalipad si Dudley Lynch. Ha! Napakunot ang noo ni Jordan Richards dahil hindi niya mapigil ang mapamura, kaya pa ba niya? Kaagad pagkatapos, isang nagyayelong lamig ang bumungad sa mukha ni Jordan Richards. Malungkot niyang sinabi, mukhang kailangan kong dagdagan ang intensity. Pagkatapos magsalita, ang kapangyarihan ng Pulse Ares ay muling bumulong habang si Jordan Richards ay bumulong sa kanyang hininga. Sa pagkakataong ito, biglang umungol sa sakit si Bobby Aguilar, napabalikwas ang kanyang ulo. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay tila tinutusok ng matutulis na talam, at isang mabigat na pakiramdam ang nagmumula sa kanyang dibdib. Kahit na ang kanyang banal na sentido ay nakaranas ng sunod-sunod na alon ng sakit na parang karayom. Ang matinding sakit na ito ay naging sanhi ng pagbagsak ni Bobby Aguilar sa lupa sa isang kalabog. Mariin na itinikom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, sinusubukang pilitin ang sarili na bumangon, ngunit ang lahat ng kanyang lakas ay tila naubos at halos hindi na siya makatayo. Sa hindi kalayuan, pinunasan ni Dudley Lynch ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumayo at malamig na sinabi, kung hindi ka mamamatay, ako, si Dudley Lynch, ay hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataong mauna. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, biglang naglaho ang figure ni Dudley Lynch, at sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa harap ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, mamatay ka para sa akin.
Kasabay ng dagandong ni Dudley Lynch, itinutok niya ang matalas na talam sa dibdib ni Bobby Aguilar. Flop! Tumagos ang punyal sa laman ni Bobby, at bumulwak kaagad ang isang subo ng dugo. Ngumisi si Dudley Lynch, Bobby Aguilar, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. This time, papatayin na kita ng diretsyo. Nakita nila ang katawan ni Dudley Lynch na kumikinang ng maliwanag na parang gumagawa ng isang malakas na pag-atake. Pagkaraan, ang mga itim na sinag na iyon ay naging sunod-sunod na maliit na bola. Ang maliliit na bolang ito ay parang mga bomba, na naglalaman ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Bobby Aguilar, alam ko na ang iyong pisikal na lakas ay walang kap-oras. Ang hakbang na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Ngumisi si Dudley Lynch. Sa ilalim ng pamamaraang ito, kahit na ang pinakamatigas na laman at dugo ay sesebog. Halika, tingnan ko kung gaano kalakas ang magulong katawan mo. Ibinuka ni Dudley Lynch ang kanyang palad, at ang mga itim na bola ay agad na bumaril patungo kay Bobby Aguilar na parang malakas na ulan. Boom! Hindi mabilang na itim na bola ang sumabog sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang nakakatakot na shockwave ay agad na dumaan sa paligid. Sa isang iglap, pati ang tubig dagat sa malapit ay sumangga. Mabilis na umatras si Dudley Lynch para hindi maapektuhan ng shockwave. Ang mga tao sa malapit ay tumakas sa lahat ng direksyon, nakatayo 10 metro ang layo. Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ang kapangyarihang ito, kahit na ang Black Goldstone ay maaaring hindi makayanan, lalo na si Bobby Aguilar. Napatingin ang lahat sa gitna ng pagsabog. Nais din nilang malaman kung makakaligtas si Bobby Aguilar sa ilalim ng malaking pagsabog na ito. Sa wakas, dahan-daang nawala ang usok, at isang silweta ang lumitaw sa harap ng lahat. Nakita nila siyang nababalutan ng dugo, halos madurog ang katawan, nakalantad ang mga buto na puti kristal, nakakatakot. Puno na ng galos ang katawan niya, nababalot ng dugo ang mukha, halos hindi na makilala bilang tao. Hindi siya namatay. Tumaas ang isang kilay ni Dudley Lynch at ngumisi, hindi nakakapagtakang ito ay isang magulong katawan, at hindi ito namatay. Si Bobby Aguilar ay napabuntong hininga, ang kanyang mukha ay mabangis, malubhang na sugatan, at ang kanyang aura ay napakahina. Dahan-daang naglakad si Dudley Lynch patungo kay Bobby Aguilar, nakatingin sa kanya ng masama at nanunuya, Bobby Aguilar, oras na para ipadala ka. Pumutok ang palad ni Dudley Lynch na may itim na liwanag, direktang nakatutok sa dibdib ni Bobby Aguilar. Mamatay. Umungol si Dudley Lynch, at ang itim na liwanag ay agad na bumagsak kay Bobby Aguilar. Sa isang iglap, ang katawan ni Bobby Aguilar ay direktang natangay ng daan-daang metro ang layo. Pagkatapos, nahulog siya ng husto sa dagat, na nag-udyok ng malalaking alon. Tapos na. Sabi ni Dudley Lynch na may mahinang ngiti. Lumapit siya kay Jordan Richards at nakangiting sinabing, Captain Richards, hindi ko sinasadyang saktan siya ng husto, pasensya na. Sinulyapan ni Jordan Richards si Dudley Lynch, pagkatapos ay malamig na sinabi, ang kompetisyon mismo ay mapanganib, hindi kailangang mag-alala. Dudley Lynch ay umuko bilang pasasalamat, salamat, Captain Richards. Hindi na nagsalita pa si Jordan Richards at naglakad na paalis. Natahimik ang lahat, at ang maraming martial artist mula sa mababang antas ay nakatayo sa dalampasigan, tahimik na nakatingin. Naghihintay sila ng isang himala. Ngunit sa isang kisap mata, nagdilim ang langit, at ang dagat ay tahimik na walang bakas ng sinuman. Bobby Aguilar. Ganun lang ba siya namatay? Naikuyom ni Frederick Cohen ang kanyang mga kamao, puno ng galit ang kanyang mukha. Nanatiling tahimik ang iba ngunit bakas sa mukha nila ang kalungkutan. Kung wala si Bobby Aguilar, ang mga martial artist mula sa mas mababang antas ay natural na hindi gaanong pinahahalagahan. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan din ni Jordan Richards ang tubig. Captain Richards, maaari ba akong sumali sa Capital City Martial Arts Association ngayon? Tanong ni Dudley Lynch na may malabong ngiti. Sinulyapan siya ni Jordan Richards at malamig na bumantong hininga, sino ang nagsabi sa iyong itumba mo siya sa seabed?
Natigilan si Dudley Lynch at nakangiting sinabi, Captain Richards, ano ang ibig mong sabihin dyan? Malamig na sinabi ni Jordan Richards, buhay dapat mong makita ang tao, patay dapat mong makita ang katawan. Dudley Lynch, kailangan mong hanapin ang katawan ni Bobby Aguilar para sa akin. Tumawa si Dudley Lynch, Mr. Richards, masyado ka bang nag-iingat? Malaki ang tiwala ko sa sarili ko. Naniniwala ako na walang makakaligtas sa ilalim ng pambobomba na ito. Tumahimik ka. Pumunta ka na lang kung sasabihin ko sa'yo, ano bang kalokohan? Malamig na sabi ni Jordan Richards. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit dahil ang tunay na kayamanan ng pagsubok na ito ay nasa ilalim ng islang ito. Kabanata 578, Kabanata 578, 100,000 Inner Core. Isa. Ang tinatawag na Demonic Beast Core ay isang pagsubok lamang. Ang tunay na kayamanan ay nakatago sa ilalim ng napakalaking isla. Ito ay impormasyon mula sa Capital City Martial Arts Association, at ito ay walang alinlangan na tumpak. 8. Habang nakatingin sa dagat, lalong naging hindi mapalagay si Jordan Richards. Hindi siya matatahimik nang hindi nakikita ng sariling mga mata ang bangkay ni Bobby Aguilar. Sa tubig. Kinulayan ng dugo ni Bobby Aguilar ang tubig sa paligid na pula. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, na nakasabit pa rin sa Venerable Fifth Mountain mula sa kanyang dibdib. Muling niligtas ang buhay ko, bulong ni Bobby Aguilar, marahang hinahaplos ang Venerable Fifth Mountain. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, at ang sakit ay agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng pag-atake ng tubig, ang mga sugat ay hindi mabata. Pinagmasdan niya ang paligid na napakaitim. Pagkatapos, inihagis ni Bobby Aguilar ang water-repelling charm, na nag-aapoy ng espiritual na apoy sa ilalim ng tubig. Sinubukan ni Bobby na patatagin ang kanyang katawan sa tubig, pinipigilan ang kanyang sarili sa patuloy na pagbagsak. Tumangala siya sa langit, ngunit madilim ang lahat sa itaas. Nangangahulugan ito na si Bobby ay nahulog ng malalim sa seabed. Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang pisikal na katawan, matagal na sana siyang nadurog sa sapal ng tubig. Sa kalagayan ko ngayon, kapag nakatagpo ako ng demonic beast, walang alinlangan na mamamatay ako. Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Inilabas niya ang peel furnace na ibinigay ng Pavilion Master mula sa kanyang special magic artifact, kasama ang matagal nang nakaimbak na mga halamang gamot. Maaari lang akong gumamit ng peel para pagalingin ang aking katawan. Bulong ni Bobby. Masakit na itinapon ni Bobby ang mga halamang gamot sa furnace ng tableta, na nag-aapoy sa espiritual na apoy, at nagsimulang pinuhin ang peel. Ang peel na pinino ni Bobby ay tinatawag na blood clotting peel, isang simpleng uri ng peel na maaaring pinuhin gamit ang mga ordinaryong halamang gamot. Gamit ang mga halamang ito para pinuhin ang blood clotting peel. Sayang. Hindi napigilan ni Bobby na makaramdam ng kirot sa puso. Gayunpaman, wala na siyang karangyaan na pakialaman iyon. Ang pagbawi ng kanyang pisikal na katawan sa lalong madaling panahon ay napakahalaga. Sa huling bahagi ng gabi, si Dudley Lynch ay bumangon mula sa ibabaw ng karagatan. Lumapit siya kay Jordan Richards, umiling, at sinabing, hindi ko siya nahanap. Nahulog na yata siya sa seabed. Sinulyapan ni Jordan si Dudley at malamig na sumagot, patuloy kang maghanap. Kapitan Richards, mangyaring magtiwala sa akin. Siguradong sapat na ang welga na iyon para patayin si Bobby Aguilar, mahinang sabi ni Dudley. Malamig na sagot ni Jordan Richards, ang batang ito ay madalas na nakatakas sa kamatayan. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita ang bangkay niya. Bagamat nag-aatubili si Dudley, maaari na lamang niyang sundin ang kahilingan ni Jordan Richards at sumisid muli sa karagatan. Pagkatapos ng hindi malamang na panahon, sa wakas ay natapos na ni Bobby ang pagpino ng 8 blood clotting pills. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na nilunok ni Bobby ang pills sa kanyang tiyan. Sa sandaling pumasok ang pills sa kanyang tiyan, ang kanyang katawan ay nakikitang nagsimulang dahan-daang gumaling. Matapos ang buong 3 oras, unti-unting bumalik ang hininga ni Bobby sa mahigit kalahati.
Magtagumpay sa isang malaking sakuna at makakuha ng magandang kapalaran. Huminga ng malalim si Bobby. Tumangala siya sa langit ngunit hindi nagmamadaling umalis. Kung hindi ko maalis ang bracelet na ito, ang pag-akyat ay magkakaroon ng dead end. Kumunot ang noo ni Bobby. Sinubukan niyang gumamit ng malupit na puwersa para tanggalin ang bracelet, ngunit imposibleng mangyari ito. Ang bracelet ay tila naghalo sa kanyang balat, kaya imposibleng tanggalin. Kailangan ko bang isuot ang bracelet na ito magpakailanman? Napakunot ng noo si Bobby. Pero hindi nagtagal, natauhan si Bobby. Hindi, dapat may time limit itong bracelet. Kung hindi, halos mamuno ang Capital City Martial Arts Association sa lahat gamit ang bracelet na ito. Bulong ni Bobby. Gaya ng naisip ni Bobby, talagang may limitasyon sa oras ang bracelet na ito. Kung ito ay permanente, ito ay maituturing na isang banal na artifact. Kaya ko lang maghintay sa ngayon. Seryosong sabi ni Bobby. Sa sandaling mawala ang epekto ng bracelet na ito, oras na para mamatay si Dudley Lynch. Hindi man alam ni Bobby kung tama ang hula niya, wala siyang ibang magawa kundi maghintay sa ngayon. Kinokontrol niya ang water repelling technique, kaya walang malaking panganib sa ilalim ng dagat. Inilabas ni Bobby ang kanyang banal na pakiramdam, na sumasakop sa isang malaking lugar ng nakapalibot na ibabaw ng dagat, na nakakuha ng sunod-sunod na hininga. Hindi nagtagal, naramdaman ni Bobby ang mga aura ng ilang marquee. Ang mga aura na ito ay dapat na mula sa isla sa itaas. Napaisip si Bobby sa sarili. Bihira si Marquee, lalo pa sa mga malalayong lugar. Ang tanging posibilidad na makahanap ng Marquee dito ay si Jordan Richards at ang kanyang partido. Kasunod ng mga aura na ito, lumangoy si Bobby. Makalipas ang halos isang oras, nakita ni Bobby ang napakalaking isla sa harapan niya. Ang isla ay malawak, at ang mas nakakagulat, ito ay nasuspine sa tubig. Kakaiba. Hindi sinasadyang nabigla si Bobby. Walang ugat na isla. Kung gayon paano naayos ang islang ito sa isang posisyon? Ang mga bagyo sa dagat ay karaniwan, at kung ito ay walang ugat, dapat itong patuloy na nagbabago ng mga posisyon, tama ba? Ang islang ito ay hindi simple. Hinawakan ni Bobby ang kanyang baba, pagkatapos ay hinimok ang kanyang espiritual na kapangyarihan na lapitan ang isla. Habang papalapit ang distansya sa isla sa ibaba, nagsimulang lumiwanag ang paningin ni Bobby. Sa kanyang harapan, tila hindi mabilang na mga parol ang nakasindi, bagamat ang liwanag ay madilim, sa islang ito ay mukhang lubhang kakaiba. Ha! Ano ang mga ilaw na iyon? Habang papalapit siya sa isla, hindi inaasahang natuklasan ni Bobby na sa ibaba ng isla ay may mga hilera ng mahinang ilaw. Kung titingnang mabuti, may mga butil na nakadikit sa ibaba ng isla. Sa isang sulyap, ang mga butil ay siksik at hindi mabilang. Maaaring ito ay night luminescent pearl. Hindi maiwasan ni Bobby na mataranta. Nagmamadali siyang pumunta sa isla sa ibaba at pinagmasdan ng mabuti. Ang mga kwintas ay hindi malaki, ang sukat lamang ng mga bowl ang salamin, at lahat ng mga kwintas ay nakakabit sa isla. Inabot ni Bobby, pumulot ng butil, at sa isang iglap, isang surge ng chi ang lumabas. Natigilan si Bobby, pagkatapos ay isang flash ng excitement ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pwede bang? Ito ang inner core. Bulalas ni Bobby. Hindi na naglakas loob na mag-isip si Bobby. Dali-dali niyang nilunok ang kaibuturan sa kanyang tiyan. Gaya ng inaasahan, isang surge of chi ang sumabog sa dantian ni Bobby. Ito ay talagang isang inner core. Excited na sigaw ni Bobby. Ang isla na ito ay malawak, at ang mga panloob na core ay ganap na natatakpan ang ilalim ng isla. Sa isang sulyap, mayroong hindi mabilang na bilang ng mga panloob na core, hindi bababa sa 10,000. Mayaman ako. Tuwang-tuwa si Bobby, tuwang-tuwa. Mahirap isipin ang napakalaking bilang ng mga panloob na core.